Alright, Honda Click version 3. Ayan na sila sir, no? Dumayo po sa atin sa shop. Dito sa shop, nagpa-install po ng all-in na package po natin, no? Which is PIA horn, mini driving, combo lights, horn passing, horn switching, rapid horn. Ayan, bali dito mga sir, lahat po ng wirings na-install na po natin dito, no? Ayan, pero kung mapapansin nyo, halos parang wala pong mga wirings na nakalagay po, no? Ayan, ginagawa po nating harness dito mga sir. Okay, magmula rito sa ating domino switch, and original po yan, metal po, no? Tapos sa ating passing switch para sa combo lights, and then yung ating horn switching stock to loud, no? Ayan, ito, stock horn, loud horn. Okay, yun po, no? Passing light, ayan. Dito mga sir, no? Hindi po tayo nagpapalit ng mga handlebar switch na aftermarket, no? Okay. Wala na po kasing mas titibay pa po rito sa stock mga sir. Subok na po natin yan. Unlike po sa mga tie switch o OEM na maganda lang po sa paningin pero yung durability bagsak po, no? Dito, kahit umulan umaraw, hindi po yan basta-basta masisira. Dahil yung mga spring po nito, galvanized, hindi po kinakalawang. Unlike po sa mga aftermarket na switch mga sir. Kaya tayo dito sa shop, hindi natin pinopromote yung mga ganyan, no? Nilalagyan na lang natin ng passing switch, yung stock handlebar switch para magkaroon ng combo lights. Okay, ito po yan, no? Para in case magkaroon ng problema, ito lang po ang papalitan. Unlike po dun mga sir sa aftermarket na mga switch, hindi po siya totally plug and play, no? Pagka kinabit na po yan, iwa-wirings, ang problema pag nasira po in the future, another wirings na naman, hindi po tulad nito, plug and play. Okay, yun lamang po, no? Ayan. Anyway, dito, lahat po na nga nabanggit natin na switch, sama-sama po yun sa isang harness. Pababa po yan, papunta rito sa ating PIA horn. Ayan. Original PIA horn, hindi po yung replica mga sir, no? O hindi na tawag na class A. Okay? Ayan, legit po yan mga sir PIA. Lahat po yan, dumiretso sa baba, umikot sa chassis. Naka-harness din po yan. And then papunta na po yan dito sa ating power module. Ito po yan, no? Okay, kung mapasin nyo mga sir, no? Wala po tayong makita mga existing na mga relay po na nakalagay rito na nagpapasikip pa po, no? Tsaka minsan nagpapahirap po sa mga mekaniko pag magpapa-PMS tayo ng motor, no? Kasi mga nakasagabal po, no? Andito na po lahat yan mga sir. Okay, magpagawa man tayo sa mga mekaniko in the future, hassle free po kumbaga sa kanila, no? Hindi na po sila mahirapan. Kasi wala po mga wiring sa gabal, mukhang stock pa rin po itsura niya. Naglagay po tayo ng Denso power module dito para sa lahat ng control, no? Ng mga parts na kinabit natin ngayon, katulad ng busina, MTL, ito na po yung socket, no? Plug and play po yan. Tapos yung combo lights, rapid horn, dito po lahat yan dumiretso. Pag may ganito po tayo mga sir, hindi tayo magkakaroon ng fluctuation sa kuryente. Subok na po natin yan. After 6 years natin na ginagamit po ito, no? Subok na po natin yan. Hindi tayo magkakaroon ng overload sa wirings dahil hiwalay po yun sa main harness ng motor. Okay, may kanya-kanya pong output, no? Yan. Lahat po yan nakahinang bago natin balutan. Para mas maganda yung kapit ng wirings, matagtag man yung motor sir, malubak man. Hindi tayo magkakaroon ng fluctuation o yung loose contact na tinatawag, no? Ayan. Aside sa nakahinang, naka-shrinkable tube lahat ng mga joints para mas safety, no? Okay, kahit tumagal, hindi po basta-basta magkakaroon ng short circuit sa loob. Tapos, ayan na, naka-rubberized tape na po. Ito yung galing sa Honda, ito po yung gawa natin. Ginagaya po natin lahat ng mga manufacturer ng motor, no? Binabalot parang pang all-weather, umulan umaraw, katulad nito mga sir. Ayan, marumi sa labas pero pag sa loob, malinis po yan. Ganon din po yan dito. Okay, para in case, no? Huwag naman sana pinasok ng daga itong inat-ngat. Hindi po basta-basta lalabas yung mga tanso. Okay, unlike puro sa mga naka-expose mga sir, nakagapang lang dito, wala mga cable tie. Minsan matamaan lang po ng tools ng mga mekaniko, nasusugatan na, nagkukos na po ng sunog yan. Dito, safety po yan. Okay, ayan. Ngayon, ikakabit na lang natin yung mga pairings, tapos testing na natin, no? Ayun, parang walang nalagay. Alright, natapos na po natin yung motor na sir, no? Honda Click version 3. Package number 5 po, no, which is MDL, PIA horn, combo lights, horn passing, horn switching, rapid horn. Sir, po na itong MDL mo. Passing light, yan, no? Sa passing light mga sir, kung mapapansin nyo, no,
hindi lang po mini driving yung ilaw, no? Sumasabay po dito yung headlight ng dalawa. Okay, high. Ayan. Yan po yung difference ang gawa natin sa iba, no? Usually, pag nag-passing, no? Pag sa ibang shop po, pag nag-passing, MDL na po yung ilaw, no? Pero dito, sumasabay po yung headlight. Okay? Ayan, ang maganda pa rito mga sir, since sabay po sila, pwede pa rin tayo mag-high and low ng headlight separately. Ganon din po sa MDL. Hindi nagsasabay-sabay. Pero pag passing switch po pinindot, automatic sabay po lahat. Ayun, no? Okay, ang purpose natin dyan mga sir, kaya pinagsabay natin, no? Para in case na nag-high tayo ng headlight, ng MDL pala, no? Sorry. MDL, may headlight pa rin tayo magpa-passing. For example, headlight naman yung naka-high. Meron naman tayo MDL na papalit for passing. Pag naka-on naman lahat, automatic may passing pa rin. Hindi tayo mawala ng passing light. Okay, set po up naman lahat. Tapos passing, yun, no, sabay po ulit yan. Busina, stock horn. Stock horn. Ayan, wala pong passing. Okay, para in case magpa-register tayo, wala tayong magiging violation, no? Wala rin pong rapid yan mga sir, pure stock po yan. Loud horn. Okay, doon na po iilaw yung MDL plus headlight. Ang maganda pa rito, hindi lang po basta loud horn, no? Nag-install din tayo ng rapid horn. Long press lang po natin yung horn switch, yung busina natin, magsusunod-sunod na po yan. Okay, lakas. Sir po na MDL, pahay ng headlight. Tapos, dual horn. You know, may passing light pa rin po yan mga sir. Okay, rapid horn. Sir, pop naman lahat. Ayan, passing light. Yun, sabay po ulit yan. Check natin yung mga switch, no? Bali, dito mga sir, ito po yung ginawa natin passing switch, no? Para sa combo lights. Okay? Ito po yung stock headlight, MDL. Ito po yung stock headlight, ito po yung MDL. Napakalakas po niyan mga sir, kahit maliwanag po sa area natin, no? Kitang kita na po yan. Okay, lalo po ito sa dilim. Dahil pa po niyan yung mga 60 to 80 watts, no? Passing light. Ayan, busina, stock horn. Loud horn. Rapid horn. Yan, no? Okay, passing switch. Ayan. Dito mga sir, kung mapasin nyo, no? Stock switch po yan. Handlebar switch, may passing na. Hindi po tayo nagpapalit ng mga aftermarket na switch, no? Na alam naman natin sa experience natin na pagka nababasa katulad nung panahon natin ngayon, tag-ulan, madaling masira, madaling mag-grounded. Dito sa stock galing ng Honda, matibay po ito, yung mga spring po nito hindi kinakalawang, unlike puro sa mga aftermarket na OEM, mga tie switch na tinatawag, no? Hindi po tayo nagkakabit ng mga ganon. Okay, kung ano po yung meron doon, passing, meron din po dito. Okay, pwede rin po nating stock horn, tapos loud horn. Okay? Ayan. Rapid horn. You know. Pag nag-passing mga sir, sabay po yung headlight plus MDL, no? Ayan, dito lang po meron yan mga sir. Yung iba kasi, no? MDL lang po yung nagpa-passing, pero dito sabay po ang headlight. Para in case na nag-high ng MDL, meron pa rin headlight na passing. For example, headlight naman yung naka-high, meron namang MDL na papalit for passing. Pag naka-on yung MDL, may passing pa rin. Yan po yung combo lights. Ganon din po sa busina, no? Okay? Ayan. Sa mga gusto pong pagawa, punta lang po kayo dito sa shop. First come, first serve po tayo. Maraming salamat po.